So tayo po dadako po sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So bago po tayo mag-proceed, tayo po muna manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat ng muli sa iyo pong kabutihan na kami po Panginoon ay iyo pong dinala. Kayo po Panginoon ay pahintulot po sa amin upang kami po dumako po sa iyong salita. Ganyan Panginoon ang iyo pong pagpahig Panginoon na kami po magkatipon-tipon. Nihiling po namin Panginoon ang iyo pong pangunguna ng banal na Espiritu. Kayo po Panginoon tumulong po sa amin upang kami po Panginoon ay makaintindi Panginoon na iyong salita. Ito aming samudalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so since we're still focusing po sa theme po natin na family, and siguro po sa related po doon yung ating pong di-discuss for tonight. We will be looking po sa two main verses po dito sa Bible po. First, let's look at Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 11. Saan po natin sa Ecclesiastes chapter 11 and verse 18. Ecclesiastes 10. Ecclesiastes 10 verse 18. Ecclesiastes 10 verse 18. Basahin ko po, Ecclesiastes 10 verse 18, By much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the hands the house droppeth through. Isa pa rin pong verse sa Proverbs naman po. Proverbs 19 and verse number 15. Proverbs 19 verse number 15. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Ito pong may dalawa pong bagay po dito na parang insepara, hindi pwedeng paghiwalayin, parating magkasama. Parang parang hindi dynamic duo, pero destructive duo ang ito pong titignan po natin. And this is existing po sa ating pong community ngayon. And hindi rin po pinapatawad nito ang ating pong mga tahanan. So two things po we can take two things po from these verses. That is existing po sa ating community, existing po sa ating pong pang-araw-araw po na ginagalawan, and also in our family. But siyempre kailangan po itong iwasan. So we will look po into two things. Ito pong magka-tandem po tong dalawang to, almost similar, pero iba po ang dinadala po nitong sabihin nating kasiraan po sa isang community, sa isang family. Ito po is yung slothfulness and idleness. So yun po yung pinresent po una po si King Solomon po dito sa Ecclesiastes chapter 10 verse 15. Sabi po niya dito, much slothfulness the building decayeth. Alam po natin, sa maintenance po ng isa pong sa isang pong gusali. So kapag ito po ay napabayaan, sabi nga po napabayaan po ang isang gusali, eventually po yung mga materials po ay bumibigay, nagkakaroon po ng malaki pong damage. And also in idleness of hands, yung mga nangangalaga nito, the house droppeth through. Very descriptive po yung sa kanya pong pag-describe po nito pong slothfulness and idleness. Pero magdi-differentiate po tayo. Ano po ba ito pong dalawang pong bagay na ito? Ganun din po sa Proverbs. Binanggit din po niya yung dalawang pong magka-tandem tong dalawang to, parating magkasama. Proverbs chapter 19 verse 15 po yung binasa natin kanina, na sinasabi po doon, slothfulness casteth into a deep sleep, and idle soul shall suffer hunger. So una po tingnan po natin, ano po ba yung slothfulness? And hindi po nito pinapatawad po yung yung ating pong community, minsan sa church, minsan sa family, And ito po yung kailangan po nating iwasan. Slothfulness means laziness. Slothfulness means laziness. Katamaran po. So, ano ba yung katamaran, 'di ba? Ito ay yung may dapat kang gawin pero ayaw mong gawin. Marami kang ang nga po natin diyan, ang picture po ng Pilipino po sa tamad is si Juan.
Tamad. Marami pong tayong kwento po, ano? Marami pong tayong kwento tungkol kay Juan Tamad, ano? Simula sa bayabas, pag ni-refresh po natin yung mga kwento po niya, no? Na pipitasin na lang yung bayabas, inaabangan pa niya na malaglag sa bibig niya. Yung alimango, inutusan niya ng umuwi para ayaw niya kasing ihatid sa bahay. So, and kung makita po natin, this is taking toll po sa ating pong family also. Yung katamaran. Kasi minsan hindi po natin maiwasan talaga. Diba? Na tayo po tamarin. But, makita po natin na nung sinampo ni King Solomon, ano po ba yung dapat natin gawin? At minsan ito po ay ating kinatatamarang gawin po. Ecclesiastes chapter 12, yung summary po niya dito. Chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun daw po yung kailangan natin gawin. Pero pag inassess po natin minsan ating pong ating pong daily routine, ng ating pong mga ginagawa sa pang-araw-araw, parang hindi po mapasa. Parang ito pang gustong or ini-emphasize ni King Solomon is nagagawa ko sa pang-araw-araw. And sometimes ma-realize natin, ang sagot natin ay hindi. Bakit? Kasi tinatamad tayong gawin yung dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. So sabi niya dito, fear God and keep His commandments. So ano yung kinakatamaran natin dito? What is preventing us? Ano ba yung naidudulot ng fearing God? Kung matatandaan po natin, when we look at Proverbs chapter 1, ito po yung opening ng Book of Proverbs, verse 7, sabi po niyo doon, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Dito po tayo nagdi-develop. Dito po tayo lumalago bilang isa pong Kristiyano. Fearing God. Kaya po yun po yung binigyan po ng emphasis dito po ni King Solomon sa kanya pong libro na Ecclesiastes, that we must fear God and keep His commandments. At alam po natin yung first part po ng Proverbs, instruction and exhortation to sons. And this is addressed, kanino? Verse number 1, the Proverbs of Solomon, the son of David, King of Israel. Si King Solomon din po ang sumulat nito. At binigyan niya rin po ng kahalagahan po ulit. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. What is the fear of the Lord? It is reverential trust sa ating pong Panginoon. Reverential trust. And pag tinignan po natin, bakit po ganun na lang po yung kanya pong focus po sa knowledge and wisdom? Sometimes hindi po tayo nagbibigay na masyadong kahalagahan sa bagay po na ito. But in Proverbs chapter 4 verse 7, ang sabi po niya dito, wisdom is the principal thing. Ito yung pangunahin na ating pong dapat pong kunin. Ito po ang nangunguna. Ito po ang pinaka-importante. Therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. At pag in-assess po natin ngayon, if we would assess yung ating pong daily activities, how are we at sa ating pong pagsunod po dito po sa command po sa Ecclesiastes to fear God and keep His commandments. Sabi nga po yun dun sa ating mong binasa sa Ecclesiastes in 10:18 na dahil po hindi po tayo sabihin natin, hindi natin pinahahalagan that we are slothful. Ang sabi niya, the building decayeth. May pag nagkakaroon po ng regress. Nagkakaroon po ng sabihin natin ng parang backward, nasisira, nabubulok or nag-deteriorate yung ating pong sa ating pong pamumuhay. That's why sabi po dito, wisdom is a principal thing. Therefore, get wisdom. And sa tahanan po natin, parents, kailangan po nating parating pong i-refresh po yung ating sarili sa salita po ng Panginoon. Kasi, especially po sa ating pong mga anak, there are things na paano ko ba i-deal ito?
Paano ko ba i-explain sa kanya itong bagay na to? Paano ko ba ipapakita sa kanya na ito yung tamang gawin, yung kanyang ginawa ay hindi maganda, na yung kanyang ginawa ay tama? Paano po natin i-correct po yung ating mga anak if we don't know kung ano po yung sinasabi po ng salita ng Panginoon? At paano rin naman po natin sila, sabi nga, i-reward kung may tama po silang ginawa? If we don't know kung ano po yung standard po or kung ano po ang pamantayan po ng salita po ng Panginoon sa mga bagay na yun sa pang-araw-araw po natin. So it's very important po for parents na talaga pong tayo po ay to get the wisdom that we need from the Word of God para po sa ating po mga anak. And also, syempre, sa mga anak din po, they would also need the wisdom para po sila po maging masunuring mga anak. Because sometimes, may mga instances na yung mga anak ayaw talagang sumunod. May mga sarili silang gusto. But, syempre, as they mature, as they age, if they are increasing in wisdom, in knowledge sa salita po ng Panginoon, they would see na ang kagustuhan po ng Panginoon is for them to obey their parents. And for them, na sila po ay magtiwala sa salita po ng Panginoon. So it is a neglected, parang sabi natin neglected part sa ating pamilya po, na sometimes we take, sige, nagsisimba tayo, okay, simba lang. But we don't take time na tayo po ay sabi natin, magbulay-bulay po sa salita ng Panginoon, meditate to get more knowledge, and also tayo po ay mag-increase, sabi nga dun sa fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Siyempre, hindi lang yung pagkuha ng knowledge, but also pagsunod din. Because we are examples po sa ating puntahanan, Parang, yung mga bata, bilis Di ba, Daddy, sabi mo? May instance po kasi nandun kami sa sa Madrigal, yung mami ko, sabi niya, mag-withdraw ako dun sa sa may Madrigal Avenue ba yun? May China Bank. Tumigil akong ganun. Sabi ni Zaki sa akin, Daddy, no parking, no waiting. Ba't ka tumigil dito? Sabi ko, oo nga, may sign pa sa harapan pa namin, ganun. Kasi may tinuturo ko sa kanya na, ayan, may sign tayo, kailangan nating sundin yung parks. Kasi paano ko kaya i-explain yung ba't ako tumigil doon? Sabi ko na, pinapayagan nila yan kapag pag yan pag sa bank, titigil kang ganun. Okay. Kaya po, pag attentive na yun, pag nasa stoplight, pag nagkitingin ako, nag-red. Sabi niya. Kasi pag red po daw, titigil. Isang beses, hindi ko napansin. Nag-orange. Sabi niya, Daddy, nag-red. Ako, nag-red na ba? Wala. Nag-red na pala. Sabi niya, lagot ka. Kasi may tinuturo tayong isang bagay, tapos biglang hindi natin pala ginagawa. Hindi ko naman siya napansin. Minsan naman, pag nakatigil, Daddy, hindi siya sumusunod, Hindi siya sumusunod especially po pag madaling araw dyan sa Alabang Sapote. walang traffic light dyan, lahat ng sakyan dire-diretso. So, we need the wisdom not only for us, but also to practice it para po sa pang-araw-araw po nating mga gawain. So, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And sa ating pong pagtalima po sa salita po ng Panginoon, sa ating pong pag-meditate sa salita po ng Panginoon, there will be a time na tayo po i-convict po ng salita po ng Panginoon. Tayo po ay kakausapin po ng salita ng Panginoon. And ito po yung binigay po ni King Solomon in verse number 5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Kailangan po, we have an open ear, an open mind for, sabihin natin merong sa atin, mag-confront, baka may mali pala tayong nagawa. So it's part of getting wisdom. We should be open to sabihin natin, may mag-criticize sa'yo or merong mag-correct sa'yo. Then you should be open to that also. So this is part of getting sabi nga doon, fear the Lord, fear God and keep His commandments. Kasi ito po ating duty,
And sa loob po ng fearing God, it is getting wisdom. At yung wisdom po na yun would translate into our everyday lives. Sa ating pakikihalubilo po sa ating pong kasama po sa bahay, family, to our parents, to our children, na yung nakukuha po nating katotohanan mula po sa salita ng Panginoon would be translated into living sa ating pong pang-araw-araw na buhay, that we will be, yung one song na sinulat po ni ni Ron Hamilton when his father died, yung I Saw Jesus in You. Yung po yung kanyang sinulat doon because sabi niya, yung naging inspiration or naging buhay po ng kanyang ama is what he testified who Jesus is at kung ano po yung dapat na ipamuhay ng isang Kristiyano, and that yung kung ano po yung sinabi, what came out of the mouth of his father, it was translated into testimony, into living out kung ano po yung kanya pong sinasabi. So yun po yung ating goal, na may one day masasabi po ng ating mga anak, I saw Jesus in you. Kasi ating pong sinabi, ang ating pong pinagbabatayan sa ating pong pamumuhay sa araw-araw, rules sa bahay siguro, o sa ating pong pamumuhay, is yung salita po ng Panginoon. And hindi lang po naman hindi lang po parati pong positive yun dito. So, a wise man will hear, pero there are times that sometimes we don't want to listen, to hear, Sinabi niya dito, verse number 24 in chapter 1 pa rin, because I have called and ye refused, and I have stretched out my hand and no man regarded, but ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. So sometimes, minsan, sarado tayo sa pakikinig, and this would lead to disobedience. Kaya ang gusto ng Panginoon is that we would listen sa kanya pong salita. And sometimes we don't take time dun sa pinangungusap natin na mamaya na yan. Meron gustong ibigay sa inyo ng Panginoon ng message ng Panginoon, but you don't spend time to think about it, to meditate about it. And yung meditate, yung pag-consider kung ano pong gustong paggawa ng Panginoon, it's part of getting wisdom. It's part of fearing God. It's part of doing our duty. At kung tayo po yung mag-fail po, or kung tayo po ay i-disregard po natin yun, then we are falling into, dinescribe po ni King Solomon as slothfulness, katamaran, laziness, because we are not doing our job. In Proverbs chapter 2, verse 2, sabi niya, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Kailangan po talaga tayo makinig. We need to listen. We also need to listen. Hindi lang po tayo siguro nagbabasa lang or tayo nagsasalita, but also we would need to listen. Kailangan po natin makinig. And saan po natin nakukuha po itong wisdom or knowledge sa pakikinig? Sa services po natin. We can, siguro conversation, sabi nga, kaya nga po ini-encourage ng Panginoon, fellowship with believers, is pag tayo po nag-uusap, hindi po tayo dapat po ang ating pag-uusap would be instrumental sa paglago po ng isang Kristiyano. It should be a blessing sa ating pong kapwa Kristiyano, what we are talking about or kung yung lumalabas sa ating bibig. Kailangan po, it should minister grace to the hearers. And siguro nakita po natin sa slothfulness po, And the second part, yung kanyang katandem dito, yung kanya pong kasama, yung kanya pong kabalikat is, yung describe po niya dito is idleness. So may slothfulness, may idleness. And yung sa idleness po, ano kaya ibig sabihin anong pagkakaiba ng slothfulness? Almost similar. Ano siya yung laziness, idleness, ano yung idleness? At binigyan po tinignan po sa dictionary what this word meant. So ang binigay po niya definition is not having any real purpose or value. Not having any real purpose or value. So napaisip ako, so ibig sabihin kailangan pala ng ating ginagawa should have a purpose, should have value. Pero kanino ngayon natin ibabase yung purpose na yun and yung value? At lahat naman tayo minsan, ang ginagawa ko dahil may purpose ako. Ano yung purpose mo? Sabi mo, sa mga bata, sa mga anak, gagawin ko tong paces ko kasi gusto ko ma-finish goals, di ba? They have a purpose.
Kaya sabihin natin meron akong project sa bahay, gagastusan ko to kasi may gusto magkaroon ng ng value yung kusina ko, gusto ko ano ba 'yon? 4 burner. Diba? Ang daming lulutuin na may oven. Na ano pa? Ano ba 'yan? Tabletop ba? Naka-mount pa, no? Ganun. Meron tayong may mga ginagawa po tayo that we have purpose or we put value in it. Yung pala, and idleness, sabi niya dito, doesn't have any real purpose or value. So kung titingnan po natin as Christians, ano yung magiging ating baseline for having value and purpose? Saan po natin kukunin yun? It is always sa salita po ng Panginoon. And as a family, kailangan pala yung ating kilos, ang ating pong gawa, ang ating pong iniisip would have purpose and value aligned sa salita po ng Panginoon. So as parents, kung tayo po nakikipag-deal sa ating mga anak, ang dealing po natin sa ating pong mga anak should have purpose also and value at the same time. Kasi kung hindi pala natin po ginagawa that we don't have purpose or we don't put any value dun or walang value yung ginagawa natin, this defined as idleness. So ibig sabihin kahit pala busy ka, but if yung ginagawa mo doesn't reflect any purpose or value, you're still idle. No? Parang kahit busy ka, pero yung mga ginagawa mo naman doesn't translate into sabihin natin ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin bilang isang parents to our children. We would be an example to them. But we are spending our effort sa isang bagay na hindi naman nakaka-apekto or hindi naman nakaka-influence sa ating mga anak. Then that would be, sabihin natin, it misses the mark of having purpose para po sa ating mga anak, and it will not give value sa kanila pong paglaki. So, ang Panginoon po would want our family to have that mindset po na kailangan po yung ating pong kilos, gawa, would complement. Kaya po sa ating pong mga asawa, especially po, that yung naasawa pong lalaki, what we do would give value and also may purpose para po sa inyo pong relationship as husband and wife, and also yung relationship as a whole ng isa pong pamilya. So, being busy sa isang bagay po doesn't necessarily mean that you're not idle. So, kasi based po doon sa definition na yan, kailangan po meron siyang, and makita mo natin minsan sa mga karamihan po ng families po ngayon, especially to non-believers po, na sometimes yung kanila pong concept of spending time together, nakagano'n lang, TV. Ganun lang. But syempre, kapag hindi na po masama yun. But if araw-araw yun na lang ginagawa nyo, araw-araw yun yung ginagawa yun, i-spend nyo, then imbis na kayo po yung nagtuturo sa mga anak nyo, kung ano po yung nakikita ngayon nila sa TV, yun po yung tinuturo sa kanila. So that is one example. So how do we know sa ating pong para ba natin malalaman yung purpose or how do we give value dun po sa ating mga ginagawa? We are reminded again po sa salita po ng Panginoon na as Christians, to find that we would need to study. Diba po? Kailangan po natin pag-aralan. Kailangan po natin alamin. And sabi nga po, diba, familiar verse, 2 Timothy chapter 2, verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung hindi mo po alam yung salita po ng Panginoon, paano mo po gagawin ng isang bagay na magbibigay ng value doon po sa inyo pong pamilya or purpose na aligned sa gustuhan po ng Panginoon. Kung hindi mo naman alam yung gusto ng Panginoon para sa family nyo, or hindi mo naman alam yung gusto na direction na maging direction ng inyong family, if you are not studying the Word of God. So, nakaka-puzzle. Yung sabihin nilang na nasa 10 years, 15 years na silang Christian, pero they don't have an idea kung ano po yung nasa loob po ng Old Testament. Sabihin natin sabihin natin yung mga yung sa
history books. Kasi ang hirap, hirap basahin, wala na sa Numbers, puro pangalan eh. Tapos pagdating mo sa Kings, Chronicles, parehas din lang naman yung nakalaman dun, inuulit-ulit lang minsan. So, para mong na hindi nila binibigyan ng time para po pag-aralan yung salita po ng Panginoon. So, 10 years, 15 years have passed for them professing to be Christians, pero wala po silang direct knowledge kung ano pong ituturo nila sa mga anak nila. And very insightful po, binabasa ko po yung Deuteronomy, especially that time kung saan po sila ay papasok na po dun sa Promised Land. Nirelive po yung reason kung bakit po sila nag-wander into the wilderness, ba't sila nagkaroon ng Exodus. It is because sa disobedience ng nila pong parents. At sabi na po, hindi nila pinahintulutan na makapasok sila. Nire-remind yung mga new generation sa Deuteronomy that ito yung reason kung bakit kayo nagtagal. Sana yung you are being reminded of kung anong gustong pagawa ng Panginoon. So it is napakaganda po ng part niya sa Deuteronomy, that they are reminded that before they go to the Promised Land, ni-review po lahat ng Panginoon para po sa kanila pong pagpasok dun sa Promised Land. Pagdating naman sa Numbers, marami talagang pangalan. pag binasa po talaga natin, dami naman pangalan. Pero may mga portions naman po doon na makita po natin yung genealogies. Ay, dito pala kinuha yung pangalan ni ganyan. Kasi ang daming pangalan doon eh. And nakita natin yung mga kung kanino nang galing si ganyan, Numbers. So, we will need to study po yung salita po ng Panginoon. So, hanggang sa pagdating naman sa Job, ang lalim naman ng usapan. Ang lalim ng usapan nilang ng magkakaibigan na pag binasa natin. So, sometimes it discourages us to continue pag binabasa natin. Parang ano ba naman yung mga nakasulat dito, ang hirap maintindihin. But that is the challenge para po sa ating mga Kristiyano, that we would need to study. Then, marami na pong tools ngayon. Marami na pong tools that would help us in studying yung salita po ng Panginoon. May mga study Bibles, may mga online helps. Pero po sa pagbasa po natin, kailangan po tayo maging prayerful also, that God would lead us dun sa kanya pong will po. So, study to show thyself approved unto God. Then this will give us yung purpose and yung value na ating pong inahanap. And also, isa pong katotohanan po, hindi po natin pwedeng tanggalin, That's why we are here Wednesday. Pray without ceasing. Isa pong command yan po sa salita po ng Panginoon. And that will give us, value sa ating pong ginagawa. Purpose sa ating pong ginagawa. In 1 Thessalonians 5:17 po yan. Pray without ceasing. So if we are praying, we would ask God yung direction po niya sa atin. And yung time that we would spend in prayer, definitely it has purpose. And it will give us value po sa ating pong mga gawain. And also yung command din po ng Panginoon in congregating together in Hebrews 10:25. And these are the means na tayo, ito po isang mga bagay po na ating pong ginagawa to prevent idleness sa ating pong buhay Kristiyano. That we would need to study, we would need to pray, we would need to be part ng pagko-congregate po ng ating pong simbahan. So, ito pong parang sabi itong dalawang magkasama talaga, yung slothfulness and idleness. And these are destroying po yung relationship po sa family, sa community, sa mga church po, because they are not paying attention na kapag kinaligtaan or isa na walang bahala po natin, or we don't spend time, o sabi natin, ay, yan na yan, huwag na gagawin. Especially yung ating pong pag-acquire ng wisdom, pag-meditate sa salita po ng Panginoon, then definitely we would not have, or we would be disobeying yung command po ng Panginoon, yung conclusion, yung gusto pong ipahayag ni King Solomon after all is vanity and vexation of the spirit. The conclusion of the whole matter is that fearing God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. And this will lead us into preventing ourselves
na tayo po na to practice or na hindi po natin itong magawa na pagiging slothful or lazy in terms of developing our personal knowledge or wisdom sa salita po ng Panginoon that would translate into our practice in our homes, in our relationships, sa ating pong asawa, sa ating pong mga anak, and also sa ating pong parents, sa ating pong mga in-laws. Lahat po yan, this would translate into that, yung ating pagkaalam po sa salita ng Panginoon. And the fear of the Lord, pagbibigay po natin ng galang sa salita po ng Panginoon, pagbibigyan po natin ng pagpapahalaga sa salita po ng Panginoon, would give us yung ating pong kinakailangan pong knowledge and wisdom to go with any other relationship po sa ating pong family. And also in avoiding idleness, na we are just living day to day without purpose or without value, but God would give us po yung direction na ating pong tutunguhin bilang isang pamilyang Kristiyano or bilang pong isang asawa, bilang isang anak, bilang isang in-law, the Word of God would be the key into avoiding these things that would give or that would destroy any relationship. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo pong salita and the truth, Panginoon, na amin pong napag-aralan mula po sa iyo pong salita. Dinadalayan po namin, Panginoon, na kayo po ang patuloy pong magpala sa amin pong oras na gugulin sa pananalangin. And we pray, dear Lord, for your constant filling of your Holy Spirit to aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Lauren. So one thing I got from that